Alright, so ngayon naman dumako tayo syempre sa ating last interview for today. Ikaw, Carla, kapag gumagamit ka ba ng cellphone and nag-internet access ka, kamusta ba yung bilis or bagal ba o mabilis? Nako, actually, ito nga yung reklamo ko kasi ang bagal ng aking data plan at ang malungkot dito ay naka-unlimited data plan ako. Nako, sana naman matulungan Feeling ko, syempre, Yes. isa ka lang siguro sa mga nakakaranas. Kaya syempre, para mabigyang linaw yung lahat ng mga boss natin na ganyan yung sitwasyon, makakasama natin ang director mula sa National Telecommunications Commission. Walang iba kundi si Sir Edgardo Cabarrios. Good morning, sir. Good morning po. Good morning. Alright, sir. So, to start off, ano po ba yung epekto nitong matagalang paggamit po ng internet connect gamit yung cellphone? Una kasi yung ating facilities, no, shared yan, maraming gumagamit, no. Yes. Lahat ng subscribers ay gumagamit niyan, etc. Kaya pagka merong gagamit na aabuso, ay marami ang maapektuhan, no. Maraming subscribers ang maapektuhan. Kaya kung titinan po natin, no, ang data services kasi, yung internet access, etc., ay deregulated service. So, ang ibig pong sabihin yan, ang mga telco ay kanya-kanyang pag-set ng mga presyo, yung mga terms, conditions ng kanilang services ay sila rin ang nagseset, no? Kaya hindi po totoo na minandato ng commission yung fair use policy nila. Hindi po, sila po nag-set niyan. Kasi deregulated services, no? Yes. Ang rational po, ang purpose po ng fair use policy ay para mabigyan ng pantay-pantay na pagkakataon lahat ng subscribers na makagamit ng facility kasi shared po yan eh. Maraming gumagamit yan. So ito po yun. Mukhang hindi lang nagawa ng ating mga telco ay hindi ipinaalam kaagad sa mga subscribers nila kung ano yung fair use policy na yan, Yes, kung ano yung in-expect nila na mangyayari pag nag-subscribe sila. Kaya may mga reklamo tayong natatanggap at pinagpapaliwanag po. Oo, sir, meron ngang isang reklamo ngayon, no? Kasi merong isang telecom nga na nagsasend ng text na you only need 1 gig per day para ma-use ang data service mo. Sir, pwede po bang paki-explain ito sa ating mga viewers? Well, sa tingin po natin, iyan ay fair use policy na pinatupad ng telco. Yes. Diyan sa mga subscribers nila na pagka ikaw ay nakakonsumo na ng 1 gigabyte ng data, ay babagal na ang connection mo. Yes. So, sabi nga doon sa text, papasok ka na sa 2G, babagal po yun, no? So, yan po ang nangyari. Yung po yung mga na natanggap na po ng commission, pinagpapaliwanag po sila. Kasi kung alam po ng subscriber na 1 gigabyte sa isang araw, bukas meron na naman siyang gano'n, etc. Ano po ba ang 1 ay maiplano nila Yes. yung kanilang paggamit, no? Pero kung hindi nila alam, talaga magreklamo yun. Oh, like for example ako, hindi ko alam kung anong 1 gigabyte. Paano ko ba malalaman kung na-consume ko na Bigla ang 1 na magugulat. Oops. Yes, oo, diba? Bigla 2G na ako. 1 gigabyte is, kung ho yan, 1,000 na megabyte ho yan. So, marami. Halimbawa mo, ang isang file na dina-download mo is 1 megabyte, 1,000 po nun. So, Paano, sir, kung hindi ka may karamihan. Kung nanonood ka lang ng video? Ay, hindi mo man aabutin yun eh. Basta wag mo lang makonsumo yung 1 gigabyte, yung speed mo ganun pa rin, no? Okay. Ganun pa rin. Yun yung patakaran ng telco. Specific yung telco. Kasi ang telco is 1 gigabyte isang araw. Ang smart is 1.5. Mas malaki siya, no? So, ito yung pinapatupad nila para masiguro na yung lahat ng kanilang subscribers naman ay magkaroon ng equal access. Ang dapat lang malaman
malaman kaagad bago mag-subscribe ang subscriber, no, bago siya mag-sign sa kuan. Dapat alam niya kung ano yung expect niya. Alright, sir, yung usual kasi na reaction ng mga cellphone users na nag-internet, syempre, isipin nila pag bumabagal din po ba yung performance ng cellphones nila, or yun nga po, nakaka-apekto po ba to dun even sa pinakakabuang daloy ng performance ng cellphone nila kapag bumabagal din ba, or internet lang talaga? Hindi naman, yung access lang niya ang bumabagal, no? Okay. Yung access lang. So at least malinaw yung point na yun. Kasi kung dati-rati nakaka-access ka say 1 megabit per second, pagbagsak mo ng 2G, nasa 14 na lang yan, 12 to 14 kilobit per second. Bagal talaga, Sir, with masyadong babagal. battery life? Ang battery life, pagka parati ka naka-on, talagang bilis kumonsumo ng baterya yan. Okay. So, akala ko kasi before, ang may kasalanan ng aking laging paglobat, itong 3G, hindi pala sa paggamit pala, continuous na paggamit ng internet. Basta't parati kasi naka-on. Sir, meron bagong kumakalit ngayon ng LTE. Ano po ba ito? Mas mabilis daw ito sa 3G. Yes, long-term evolution po tawag dyan, LTE. Noong 2G po yan, mabagal yan, 14. Yes. Tapos ginawa na ng 3G na at least 2 megabit per second yan. So, mas mabilis pa. Ngayon, nasa 4G na siya. Kasi yung 3.75G, almost 4G na po yun. Mabilis na 40 hanggang 50 megabit per second. So, mabilis na po siya. Alright, sir. Actually, sir, since internet connection pa rin naman, Carly, pinag-uusapan natin, no? Meron po kasi akong friend na nagstay for a while sa Japan. Tapos, napansin niya raw po na sobrang bilis ng internet connection niya doon. So, compared here, parang nadibago sa sobrang bagal yung loading and all. Kasi meron daw sila tinatawag na fiber optics technology. So, firstly, ano po ba itong fiber optics technology? Then, is it possible na ma-develop din po yan dito sa Philippines? Well, fiber optic kasi, mabilis yan. No? Malaki ang capacity ng fiber optic. Ginagamit na dito yan. Sa matter of PLDT, meron na siya. Di ba? Meron na siyang fiber to the home. Ang fiber papunta na sa bahay. Ginagawa na rin yan ng Globe at yung iba pang mga telco, gumagawa na rin yan. No? Fiber to the home. So, mabilis na siya. No? Mabilis na. May kamahalan pa. Sa ngayon, no? Sa ngayon, may kamahalan pa. Pero darating pa bukas siguro next year o 2 years, 3 years from now, babagsak din ang presyo niya habang dumadami siya. Kasi volume pagka malaki na ang volume mo, babagsak ang presyo niyan. So, meron na yun dito niyan. Sa ibang bansa kasi, talagang malapad na siya. No? Yung kanilang network is talagang malalaki na. Kaya nga, kung malalaki na network mo, i-distribute mo yung cost mo sa mga subscribers mo, ay mas mababa ang presyo. Kaya sabi nga, bakit mas mura sa Japan, etc.? Kasi malaki na siya Okay. Tayo palaki na. So, expect natin na babagsak din ang presyo niya. Yan naman, Carly, kailangan syempre malinawan sa ating mga boss na, of course, since new technology pa lang siya, like any cellphone, kapag may bagong labas, mahal pa talaga siya sa una. Pero later on, kapag naging normal na rin siya at nasa market na talaga siya, mas mumura yung presyo niya. Yes, of course. Pero bago yan, Jules, pumunta muna tayo sa ating GMB. Okay, syempre later yan, di ba? Mamaya natin pag-usapan yung sa GMB. Pero syempre, alam ko marami tayong mga balita with regard to GMB. Pero of course, sobrang pagdating dito sa internet connection, bago tayo dumako sa balita, alamin muna natin, of course, Carla, di ba? Kung ano ba yung mga dapat maging tips muna ni Sir. Okay. Especially sa atin, every day, muna. lalo na tayo na nagbabalita din dito every morning. Lahat kami dito, Sir, gumagamit kami ng internet. So, paano po ba yung tips ninyo sa amin? Well, kung meron nga silang cup na ganyan, no, iplano na ng consumer, ng subscriber. Plano na natin kung ano yung natin gagawin. Halimbawa, may cup ka na 1 gigabyte isang araw, so iplano na natin kung ano dapat natin gawin. Kung Globe na, kung Smart na 1.5, nakaplano na araw-araw. Para hindi na tayo magkuhan. Para alam na natin kung ano dapat gawin. Kasi alam natin yung limit na. Alright. Thank you so much, Director Edgardo Cabarrios. Marami kaming Oo, sobrang misalo na ako. At ngayon, alam ko, sigurado ako yung mga nagreklamo dyan, Jules, yung mga mahilig mag-Instagram, mag-post ng pictures at videos. Thank you so much, sir. Thank you.